Hi, Happy Easter sa manyunawang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Isaiah chapter 53 verse 8, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Okay, itong nasa Isaiah chapter 53 verse 8 ay nagganap o na-fulfill ito nang mamatay ang ating Panginoon sa cross 2026 years ago. Okay, hundreds of years bago pa isilang ang ating Panginoon, hinulaan na sa Old Testament ng mga propeta na ang Messiah o tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon ay magdaranas ng hirap at ipapapatay dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Sa Isaiah chapter 53 verse 1 to 12, sinasabi dito ang tungkol sa nagdurusang lingkod ni Yahweh. Yahweh ay ang pangalan ng Diyos sa Old Testament. Sinasabi dito sa Isaiah chapter 53 verse 1 to 12, babasahin ko sa Biblia ko. Sino ang maniniwala sa binabalita naming ito? Sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ni Yahweh, kalooban ni Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halamang na tanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Ibig sabihin, ang Panginoon ay napakasimpleng tao lamang. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Itong sakit ay hindi ito karamdaman, kundi pain dahil sa pagkastigo nila sa Kanya. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa Kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ni Yahweh ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi tumutol kamunti man. Tulad ay korderong hatid sa patayan, parang mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Ibig sabihin ng Panginoon ay hindi nagsalita upang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi siya lumaban. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala man lang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya ay inilibing na kasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o nagsabi ng kasinungalingan. Sinabi ni Yahweh na ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang kanyang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito ay mabubuhay siya ng matagal. Ibig sabihin na muling mabubuhay ang Panginoon. Makikita ang lahing susunod sa Kanya at sa pamamagitan niya ay maisasagawa ko ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ng kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod na lubos yung kinalulugdan, ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Dahil dito siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila, pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako niya ang mga makasalanan at idanalangin sila'y patawarin. At sa New Testament naman, sa Lucas chapter 9 verse 22, sinabi ng Panginoon na ang anak ng tao, si Jesus Christ na ating Panginoon, ay dapat magbata o magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan ng mga punong sacerdote or high priest. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Kaya maliwanag na si Jesus Christ na ating Panginoon ang tinutukoy sa Isaiah chapter 53, ang nagdurusang lingkod ni Yahweh, the suffering servant. Si Jesus Christ na ating Panginoon ang hinirang at sinugo ng Diyos upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa cross.
Sa 1 John 2 verse 2, sinasabi na sapagkat si Jesus Christ ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ibig sabihin na hindi lamang ang mga Israelita ang patatawarin at maliligtas, kundi tayo ring mga hindi Israelita, tayong mga tagalabas, mga hintil. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng nananalig kay Jesus Christ. Dahil sa ating Panginoong Hesus, dahil sa kanyang pag-sacrifice sa cross, tumanggap tayo ng masaganang pagpapala mula sa Diyos Ama. Ibinuhos ng Diyos sa atin ang kanyang habag or grace sa pamamagitan ng kanyang anak. Kaya't ang lahat ay makalalapit sa Diyos Ama, dahil kay Jesus Christ. Kaya ang mga Israelita na malapit sa Diyos o tayong mga hintil na malayo sa Diyos ay makalalapit sa Kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ayon sa kasulatan. At dahil nga muling nabuhay ang ating Panginoon, tayo rin ay bubuhayin sa huling araw. Iyan ang katotohanan. Sinasabi sa 1 Corinthians 15 verse 20 na sa totoo lang si Jesus Christ ay muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ito'y ang mga patay na nabuhay at namatay na nananalig kay Jesus Christ. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito ang anchor or angkla ng ating buhay, kaya't hindi tayo tuluyang madadala ng sanlibutang ito. Kaya't kung hindi mo pa isinusuko ang iyong sarili kay Kristo, gawin mo na. Huwag ka nang maghintay pa. Sa Gawa, chapter 3, verse 19, sinasabi na, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan, ang inyong mga kasamaan. At sinasabi sa Romans 10 verse 9, na kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus Christ ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.